Welcome back guys! Andito na naman ang inyong uling-uling-uling, ang Pinay sa UK! As you can see guys, napaka maulan sa labas kaya nag-iisip nga ako kung ano yung dapat nating lutuin. At ito nga nakakita ako ng ating mga ingredients sa ating pantry. Kumuha na nga ako dito ng sibuyas at yung bawang natin. Hindi matatanggal talaga yung bawang pag ako ay nagluluto. Gusto ko talaga maraming sibuyas at bawang. Ayan guys, at nakapili na nga ako kung alin doon. At ito nga guys, tignan natin ang ating fridge kung ano ang pwede nating lutuin. Ayan, alam nyo guys, napaka-blessed ko kasi alam nyo yun, hindi na ako namro-problema kung ano ang lulutuin natin. Titingin ka na lang sa fridge natin at andun na mamimili ka na lang kung ano yung lulutuin natin. At ito nga, nakakita ako dito ng duck legs. Napapaisip nga ako kung ano lulutuin ko dyan. Oo guys, lulutuin ko yung 3 pack na yun guys. Marami nga nagsasabi sa akin guys kung bakit daw ang dami-dami kong magluto pag ako ay nagluluto ng aming pagkain. Napakasimple lang nun guys kasi ako guys pag nagluto na ako madamihan na para naman the next day or the next 2 days meron pa rin kaming kakainin or meron kaming babaunin ni Mister sa trabaho. Yes guys, mas maraming gulay talaga ang aking fridge. Ayan ang mga gulay-gulay natin. Meron tayong okra, meron tayong sitaw, meron tayong kung ano-ano pa. Yung mga pechay, talong. Ayan, kumpleto po tayo ng gulay guys kasi mahilig po kami ni Mister sa gulay. Marami rin po kaming karne, kaya lang nasa freezer po yung iba. Hindi ko na po inahayaan na tumagal po dito sa aking fridge kasi mas maganda po kung sariwang-sariwa din po yung mga karne na nilalagay po natin sa freezer. At yan nga po, nakapili na ako kung ano yung lulutuin natin. Yun yung duck legs at ito nga po, naghihiwa na ako, naggagayat na rin po ako ng mga onions and garlic. Syempre ngayon, onion pa lang po ang ating gagayatin kasi uunahin po natin tong lutuin. Nagigets nyo na po ba kung ano yung lulutuin nating ulam ngayong araw guys? Kahit nga naulan at nakakatamad ang weather ngayon, kailangan natin bumangon at pagluto ng ating pagkain guys at darating ng ating Diyosawa. Dapat nakapagluto na tayo para naman kahit papaano makapag-banding din kami ni Mister bago ako bumalik ulit sa trabaho. Anyway guys, ayan na nga, nilagay ko ng ating onion sa loob para i-brown. Ano guys, nahulaan nyo na ba kung ano yung lulutuin natin? Napakaganda nga pala tong nakuha kong duck legs. Bibihira lang yung ganitong duck legs guys. Minsan nga ang hirap-hirap maghanap ng ganitong premium legs ng galing sa ducks. Ayan guys, dito lang ako nakain ng mga ganitong klaseng ibon. Sa Pilipinas talaga manok, tilapia, bangus, baboy. Yun lang naman yung mga nakakain natin. Yung mga iba pang gulay, yung mga iba pang isda. Pero yung duck, never ko pa talagang natikman yun sa Pilipinas. Dito lang talaga sa UK. Kaya nung nakakita ako nito, nung for the first time ko nakakita, ayun, ano yun, paulit-ulit lang tayo. Sinasabi, ano ba yun? Yung first time kong bumili ng ganito guys is last year. And then ginawan ko siya ng lutong napakasimple lang. Kaya lang hindi ko siya nagustuhan. And then the second time, ginawan ko siya as a Middle East food. Ayun, nung nagluto ako ng Middle East food, kasama tong duck legs na are, ayun, nagustuhan naman ni Mister. Nagustuhan ko din yung lasa kasi hindi siya malansa. At yan na nga guys, naglagay na ako dito ng paprika, naglagay na rin ako ng mga herbs and spices. Syempre, nilagay natin yung pinakasikreto nating malupit. Ayan. Hindi ko nga lang alam anong pangalan nito guys. Puro mga spices kasi dito. At hindi ko alam anong tawag nito. Kaya yan, ayan mga nilagay ko lang para matanggal yung mga lansa ng ating duck legs. Ayan guys, masarap to guys. Sobrang sarap nito kasi yung first time na gumawa ako nito. Ewan ko kung nakita nyo yung isang pinakaunang vlog ko guys. Ayun, nandun din yun. Ganito rin yung pang marinade ko guys dito sa ating duck legs bago natin siya isangkot siya. Basta yun na yun. Nakakalito guys kasi minsan pag nag-voice cover ka nakakabulol. Ewan ko ba kung bakit. At yan guys, marami akong nilagay dito ng mga herbs and spices para naman kahit papano mas makuha natin yung timplan ng Middle East food. Ayan, mahilig kasi kami ni Mister mag-explore ng mga pagkain, lalo na pag kami ay kumakain sa labas, sa restaurant o kaya kung saan-saan man. Basta
pagkain guys, hindi kami hindi ni Mister. Ayan, yan na nga, hindi ko nga alam, nandito pala sa gilid yung aking binibidyohan. Anyway guys, ayan na nga, nagdagdag pa ako ng paprika dyan. Smoked paprika yung nilagay ko. Naglagay din ako ng Middle East, ano ba yung mga dried spices. At yan na nga ang itsura niya guys. Naglagay na rin ako dyan ng pepper and Himalayan salt. Ayan. Ito yung Greek style yogurt natin. Ilalagay ko din siya dyan para naman mas masarap yung lasa pag nagsangkot siya ka na. Ayan guys, papakita ko rin sa inyo, ito yung kinat nating onions kanina. Gagawin ko lang tong golden. Ayan, alam ko na alam nyo kung ano yung lulutuin natin. Yes guys, magluluto tayo ng biryani duck legs. Ayun, biryani duck legs yung lulutuin natin this time. Yes guys, inuuna ko talaga na isang kutsa or ipag brown or golden brown yung ating onion para naman kahit papano hindi na natin hugasan yung ating palayok o pan o whatsoever kung ano man itong tawag dito sa kalderong are. Ayan guys, ngayon, naglagay tayo ng bawang at sibuyas na panibago. Ayan, lalagay na rin natin tong ating mga duck legs at isasangkot siya nga natin guys. Para naman, mas masarap yung ating duck legs guys pag sinasangkot siya talaga. Lahat naman ng karne, mas masarap talaga pag sinangkot siya mo muna bago mo siya lutuin. Naglagay na nga rin ako dyan ng konting mantika. Nagdagdag ako ng konting mantika guys para hindi naman masyadong dry na dry guys. Hindi ako naglagay ng madami guys kasi yung duck legs natin sobrang taba. Mataba talaga siya. At nagmamantika po talaga yan pag iyong sinangkot siya. Lalong-lalo na niluluto mo yan ng low heat. Ang kahibahan nga lang talaga guys sa manok at saka dito sa duck legs, mas meatier kasi ang duck legs kaysa sa manok. And also, mas iba yung timplada niya. Next time, gagawa ako ng lamb chop at papakita ko sa inyo. At tignan nyo naman, guys. Ayan, after 40 minutes, yun na yung itsura yung duck legs natin. Dito ko na lang din ilalagay yung ating yogurt. At sabi nga ni Mister, mas masarap daw na ihuli na lang daw yung yogurt kaysa isang kutsa kasama nung yung mga duck legs natin. Kaya yan, sabi ko, sige, susundin kita. Kaya yan, sinunod ko naman. Di ba? Mapagmahal nga talaga ako. Char. Ayan na nga, guys, ang ating duck legs. Halu-haluin muna natin para naman mekos-mekos na yan. Yung mekos-mekos na yan, ewan ko kung bakit ko nakuha yan, guys. Hindi ko nga rin alam dati kung anong ibig sabihin ng mekos-mekos hanggang sa nalaman ko na lang kung ano yung mekos-mekos. Basta na-gets ko na lang. Ayan guys, dahil nga gutom na rin ako at gusto kong kumain, kaming dalawa ni Mister, naghanda lang ako ng ating flatbread at naglagay ako ng butter para naman kahit papano meron tayong lakas guys. Ang butter guys, maganda yan sa atin guys. Ayan, masarap din. Paborito ko tong butter na to. Basta wag nyo lang sosobrahan ng pagkain nitong butter. Ayan guys, at ito na nga, kukuha na tayo ng herbs and spices na naman. Hindi guys, ito, kukuha tayo ng mint leaves at saka itong coriander guys. Kailangan natin coriander ba to? Parsley. Basta yan na yan guys, yung ating mga green leaves, kailangan na natin hugasan kasi kailangan na rin nating hiwa-hiwain. I-chop lang po natin to ng napaka ninipis o maliliit para naman mas masarap siya at mas lumabas yung lasa ng ating mga herbs. Habang naghihiwa nga ako nitong herbs guys, sobrang sarap ng amoy guys ng ating duck legs. Tapos nag-mix pa itong herbs and yun nga, yung leaves natin na kinakat. Ang sarap ng amoy. Nakakagutom talaga. Binibilisan ko na nga guys kasi gutom na ako. At hinintay ko nga kasi si Mister. Ayan, paluto na itong ating duck legs. Ayan, mas masarap to guys kung talagang napalambot ng mas maayos. So, kumukulo na to ng 1.5 hour guys. At saka nakita ko na talagang sobrang lambot na ng ating duck legs. Kaya po pwede natin ilagay ang ating mga herbs. Ayan. Ang nilagay ko dyan guys ay yung ating mint leaves at saka yung coriander or parsley. Ayan guys. Mediterranean. Hindi pala. Mediterranean tuloy. Middle East food po tayo today. Ayan po. Ang ating duck legs na biryani style. Ayan. Ganito ako magluto ng biryani style guys ha. Style ko to kaya sana
magustuhan nyo din. Hindi ko to pinagmamalaki na ito yung the way na magluto ng biryani kasi hindi naman po ako talaga expert sa mga Middle East food. Niluto ko lang to para sa aming mag-asawa at ito yung way na gusto kong pangluto ng aking biryani. Syempre guys, mas masarap to guys kung merong halong konting anghang. Ako kasi mahilig din ako sa maanghang at saka minsan naglalagay din po ako ng maraming onions. Ayan. At saka yung kanin natin guys, hindi ako nagluto ng basmati rice. Niluto ko na lang kung anong rice meron kami kasi ayoko naman bumili pa ng panibagong rice. Ayoko kasi lumabas dahil nga naulan. At saka yan na nga guys, ang ating duckling. Sobrang sarap guys. Tingnan nyo oh. At yan na yung ating onion. Ayan. Kain na tayo guys. Gutom na ako. Okay guys, thank you for watching. Have a lovely day and blessed day. Bye!